Sa Iloilo, may isang pangako na sobrang tagal hinintay ng mga tao. Halika't alamin natin ang kwento sa likod nito at kung paano, sa wakas, binago nito ang buhay ng libu-libong pamilya. Tanong ko sa'yo, kung may mangako sa'yo ng isang bagay na napakahalaga, gaano katagal mo kaya siyang hihintayin? 1 taon? 5 taon? 10? Kasi para sa mga pamilya sa Iloilo, yung paghihintay nila, nako, higit pa dyan. 27 taon. Grabe, no? Imagine, halos 3 dekada yan ng pag-asa. Pero kasama rin yung pangamba at yung pakiramdam na di mo alam kung matutupad ba. Yan ang haba ng panahong tiniis ng isang buong komunidad. Pero, nitong Pebrero lang, ang natapos na yung napakatagal na paghihintay na yan para sa 750 pamilya sa Iloilo City. Dumating na sa wakas yung araw na halos 3 dekada nilang pinangarap. Sige, simulan natin. Tara't alamin natin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito. Ang kwento ng mahabang pakikibakan ng mga residente sa tinatawag na telecom compound. Okay, so tingnan nyo to. Nagsimula pala yung lahat noong 2008. May presidential proclamation na nagsasabing para sa kanila na yung lupa. Pero alam nyo na, dumaan ang mga taon, halos 2 dekada, walang nangyari. Nakakalungkot, di ba? Pero fast forward to February 4, 2026, yun na ipamahagi na sa wakas ang kanilang Certificate of Entitlement, isang pangakong inabot ng halos 27 taon bago natupad. So ano ba itong Certificate of Entitlement o COE na to? Well, hindi lang siya basta-bastang papel ha. Ito yung dokumento na nagsasabing, hey, may karapatan ka sa lupang yan na matagal mo nang tinitiran. Ito yung pinakaunang hakbang para masabing sa'yo na talaga yan. At higit sa lahat, ito yung katiyakan na hindi ka na basta-basta mapapaalis sa tahanan mo. At ayon mismo kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, itong nangyari sa Iloilo hindi lang ito one-time thing. Sabi niya, patunay daw ito na umaarangkada na yung mas malaking programa sa pabahay ng gobyerno, yung Expanded 4PH program. So may national effort pala sa likod nito. Okay, so yan yung sa telecom compound. Pero teka, meron pa. Lumayo tayo ng konti. Kasi nung araw ding yun, hindi lang sila yung nabigyan ng tulong. Parang may isang buong alon ng suporta sa pabahay na dumating sa Iloilo. Tingnan nyo bukod sa kanila, may 367 homeowners na natulungan sa financing, may 300 pamilya na biktima ng sunog na nabigyan ng shelter repair kits, at may 362 na pamilya na malapit nang magkaroon ng bagong rental units. So ang dami, no? Malinaw na may malawakang pagkilos talagang nangyayari. At ito, isa sa mga exciting parts, yung kauna-unahang rental housing project sa buong Visayas. Itatayo to sa Barangay Sambag sa Jaro, 2 7-story buildings, 362 units na abot kaya, at target nito yung mga working class natin. At ang target, matapos by 2027. Malaking tulong to for sure. Okay, so yan yung sa urban housing. Ngayon, lumipat naman tayo ng focus. Mula sa syudad, punta naman tayo sa kanayuan. Kasi hindi lang mga tagalungsod ang may good news. May isa pang napakalaking pagbabago para sa mga magsasaka natin sa Iloilo. 1,717. Tandaan nyo yung numerong yan. Yan yung bilang ng mga agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka sa Iloilo na sa wakas ay nakatanggap ng kani-kanilang individual electronic land titles. Nako, napakalaking bagay nito para sa kanila. So ano bang pinagkaiba? Sobrang laki. Kasi dati, under a collective title, para lang silang beneficiary sa papel. Yung lupa, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng ipamana. Pero ngayon, sa individual e-title, boom, sila na talaga ang may-ari. May full ownership rights na sila. Pwede na nilang ipasa sa pamilya nila. From passive participant, ngayon, partner na sila sa pag-unlad. Ibang-iba yung pakiramdam yan. At teka, may bonus pa. Kasabay nito, ipinapatupad yung New Agrarian Emancipation Act. Ano to? Simple lang, binubura ng batas na to lahat ng utang na may kinalaman sa lupa na yan, kasama ng interest at penalties. So isipin mo, hindi lang sila binigyan ng lupa, pinalaya pa sila sa mga utang. Lupa na, wala pang utang. Ang laking ginawa niyan. At yan mismo yung vision ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ang sabi niya, ang goal ay gawing active partners ang mga magsasaka, hindi lang basta passive recipients ng tulong. So hindi lang ito pamimigay ng lupa, itungkol talaga ito sa empowerment.
Okay, so meron na tayong pabahay, meron na tayong luta para sa magsasaka, pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kasi may malaki ring push para sa mga critical infrastructure projects sa Iloilo. Tingnan natin. Dalawang key projects yung minamadali ngayon. Una, yung Aganan Flyover. Sabi, kailangan matapos yan bago magpasko ng 2026 para ma-solve yung traffic. Pangalawa, yung Jalur River Multipurpose Project, isa tong dambuhalang proyekto para sa irrigation na kailangan matapos by June 2027. So may mga hard deadlines na. At para lang magka-idea tayo kung gaano kalaki ang impact ng Jalur River Project na yan, 783,000. Yan yung bilang ng mga magsasaka na makikinabang kapag natapos yan. Grabe, hindi to biro. Isa tong economic lifeline na magdadala ng tubig sa mga sakahan at syempre, sa huli, pagkain sa ating lahat. So, i-recap natin lahat, buuin natin yung buong picture. Tingnan natin yung epekto ng lahat ng to, hindi sa kwento, kundi sa actual na numero. So anong total tally? May 750 pamilya sa telecom compound na panatag na sa kanilang tahanan. May 1,717 magsasaka sa Iloilo na may hawak ng sariling titulo. At kung isasama natin ang buong Western Visayas, aabot yan sa 5,837 na magsasaka. Remember, hindi lang to basta statistics, no? Bawat numero diyan, katumbas niyan ay isang pamilya na nabago ang buhay. At dito talaga papasok yung pinaka-point ng lahat, di ba? Sa gobyerno, sa public service, hindi sapat yung pangako lang. Ang tunay na sukat ng serbisyo ay yung resulta. Yung mga proyektong natatapos, yung mga titulong nahahawakan na ng tao at yung mga buhay na totoong gumiginhawa. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Kung yung isang halos 27 taong paghihintay ay natapos sa Iloilo, kung yung mga pangako doon ay nagiging totoo na, saan pa kaya sa Pilipinas ito posible? Ano sa tingin nyo ang kailangan para mangyari rin ito sa iba pang mga lugar?